chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi. Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Ngayon po is pag-usapan natin si Jonathan. Marami na rin po kasing nangyayari dito sa beneficiary ni Pinuno Kabisnes dati. At ngayon din naman, paminsan-minsan, napasyal doon. Kasi alam naman natin na meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Mayroon po kasi nagkomento dito at babasahin ko po ito mamaya. At the same time, yung mga napapanood ko rin yung bigyan ko ng mga opinion, reaksyon, pasalamat. Yung mga tumutulong kay Jonathan ngayon, nag-iikot po kasi ito So, pero bago yun, thank you so much po to my new subscribers, silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads, thank you po sa inyong lahat. So, ito po, basahin ko Shoutout po kay Ma'am Mirna Balanag. Ito po, babasahin ko. Napanood ko to doon sa upload ni Kabayan Renji. Sabi niya, sana paggaling ni Jonathan, huwag pumunta kay KB. Kay Ate Jenny na lang siya sumama at hindi siya pababayaan. Magulo na kay KB, marami na sila. Ikaw, si Thinking Body, ang sinasabi niyang ikaw is si Renji. Ikaw, si Thinking Body at si Jenny, ang dapat samahan ni Jonathan. Isama na lang ninyo sa mga vlog nyo. Hindi ko maintindihan yung sinabi dito ni ate. Yung ibig kong sabihin is yung pinupunto niya. Para bang gusto niyang pigilan si Jonathan na pumunta doon kila ka-business, or gusto rin niya itong i-control na lang, pigilan nila Renji, nila Ate Jenny na hindi na pumunta kay ka-business. As if, Ma'am Mirna, kaya bang makontrol si Jonathan? Subukan niyo po. Kung ikaw, sa inyo, alam naman natin na maligalig si Jonathan. At ang napapansin ko sa kanya, napaka-territorial niya. Ibig kong sabihin is, kung saan siyang lugar na sanay, doon talaga siya. Alam naman natin, pupunta siya kay ka-business, nakita naman natin, ginupitan nga yan, pinapaligo, hindi rin naligo, bigyan sana ng damit, wala din. So ngayon, ito, pabalik-balik siya kay Kabayan Renji, ito sa bahay, walang pinipiling oras. Kahit gabi na. At naiintindihan ko rin siya kasi kawawa. Wala namang kasi siyang matutuluyan talaga. Walang bahay. Kaya lang ang problema, may sakit nga siya. Nagkakalat siya ng bakterya niya kung saan-saan siya dumudura. Yung mga taong nakakasalubong niya, walang alam na mayroon siyang sakit. Hindi siya nagmamask. Siyempre, yung hangin. Kawawa din naman yung mga tao. Diba? Pero shoutout po kay Ate Jenny. Salamat kasi napanood ko rin sa kanya na mayroong bakanting kwarto at doon sa kanyang paupahan at pinatitira doon muna si Jonathan. Sana, kahit may bahay na, may mga kwarto na si Jonathan, kukumpletuhan yung bibigyan ni Ate Jen ng mga gamit niya, yung mga, sakto lang, tulugan, mga ganon. Hindi niya ibenta at magstay talaga siya doon. Pero yung patungkol doon sa kanyang gamutan, may resulta na ng sputum, may extra result na. Madalas ko naririnig dito kila Kabayan Renji, kila Ate Jenny. Ate sila sa DSWD. Ito opinion ko lang, kasi may resulta na Napanood ko rin na pumunta sila Thinking Body sa barangay, sa health center, pero linggo yun, sarado. Ang ganyang health center, Monday to Friday lang, kailangan maaga pa, nandoon ka na kasi maraming pila yan. So ngayon, nakita ko si Ate Jenny, pumunta siya sa doktor. May kilala siya para maparesitahan muna si Jonathan. Ngayon is Monday. Kanina, kasi gabi na Para sa akin, nadidelay yung pag-inom ng gamot ni Jonathan sa barangay, sa health center. Libre man yun. Dahil lang doon yung ganyang record. At, ang iba kasi, di ba? Alam naman natin yun na everyday kailangan magre-report si Jonathan doon kada umaga para makasure talaga na uminom siya, may inom yung gamot. Ang problema, wala siyang permanenteng, regular ang kanyang pagkain yan, sigurado. Wala siyang pagkain. Siguro namamalimos lang. Malayo po kasi si Jonathan doon kila Pinuno Kabisnes. Sana po maintindihan niyo yun. Naglalakad siya, mamamasahe siya, ma-expose siya sa mga tao, sa mga sasakyan na sinasakyan niya. Kawawa naman yung mga nasa paligid. So, nabanggit niya dati nila Kabayan Renji ay i-isolate si Jonathan. Saan i-isolate? Sa loob ng barangay, sa hospital, saan talaga? Kasi kailangan talaga yan.
Nakikita ko yung aura ni Jonathan, nanghihina, naninilaw. Sana gumaling pa siya. Sana kayanin pa ng 6 months ng gamutan. Ano yun eh, kailangan talaga yung pagkain niya is, andun, mga gulay, prutas. Tuloy-tuloy na kain, tapos kaya lang paano nga. Diba? Doon niya sa, pinatitirahan ni Ate Jenny, sana maging malinis din doon si Jonathan, kasi may mga nangungupahan din eh. May mga bata rin. Nakita ko doon kay Thinking Body, pumunta si Jonathan, talagang hindi na pinapasok. Nisprehan pa yung yung gate, kasi nandun si Jonathan nakaganon. Siyempre yung laway, may mga bata din. Hindi naman sa nandidire, yung mga tao doon kay Jonathan na nakapaligid, yung mga tumutulong sa kanya. Siyempre, for delikadisa na rin ba? Yung, siyempre, what if magkasakit? Paano yung mga pamilya? Doble ito. Maraming naaawa kay Jonathan, maraming naiinis, katulad ng dati. Pero, nandun pa rin tayo na kailangan natin siyang unawain kasi wala nga siyang pamilya. At nanawagan siya, napanood ko. Meron pala siyang 2 kapatid. Sa nanay daw yun. Nakita daw niya yun eh. Pero ngayon parang iniwasan na sila. So, wala na. Wala na yung nanay nila. So, naaawa ako dito kay Ate Jenny. Shout out. Kila Kabayan Renji. Na hindi nila makayang, baliwalain si Jonathan. Kasi talagang pumupunta. Bilib ako kay Kabayan Renji, talagang pinapapasok niya. Jonathan, wala talaga. Minsan, sasabihan pa na mag-mask. Wala talaga siyang, wala siyang kiber. Wala siyang pakialam. Hindi niya maintindihan na nakakahawa yung kanyang sakit. Sana, pag-prayo natin na itong Martes na magkaroon na ng klaro. Kasi magkakaroon niya ng record doon sa center para sa gamot niya. Kailangan walang palya sa gamot. Tuloy-tuloy talaga yan. Libre naman yun Libre ang gamot sa health center. Pero syempre, yung mga tumutulong sa kanya, yan sila Ate Jenny, may kanya-kanya rin yung mga obligasyon sa buhay, pamilya. At least, pagpray na lang natin na matapos to lahat yung pag-aasikaso nila kay Jonathan. Pagod si Ate Jenny, sa totoo lang, nakakaawa. Kasi lagi niya i-monitor yan. Para na rin yung kapatid si Jonathan. Kasi doon naman talaga sa kanya napunta Wala, doon yung nakasanayan, doon ang lugar ni Jonathan. Kaya, wala tayong magagawa. At ako naman para doon sa mga bashers, pinuno ka business. Yung mga nagsasabing, pinabayaan na si Jonathan. Intindihin nyo. Puntahan nyo yung lugar para mas maintindihan ninyo na hindi basta-basta ganun kalapit. Sila Renji, sila Thinking Body, ayan sila Ate Jenny, yun ang mismong malapit doon kay Jonathan. Abot kamay lang. Pagdating dito kila ka business, malayo po. Lalo na kung matraffic, dyan sa Sabarte, sa Almar, yung galing bayan, papunta Bagong Silang, intersection po kasi yan. Minsan matagal dyan makalusot yung mga sasakyan. Traffic talaga. At saka may mga obligasyonis na sa pinuno ka business. At sinabihan naman ni si Jonathan na pag okay na siya, pwede na siyang pumasok doon kila ka business, tulong-tulong. Ngayon, anong gagawin ni Jonathan doon kila ka business? Manghahawa lang yan siya ng sakit. Tigas kasi ng ulo, di ba? Matigas ang ulo niya. Hindi siya magkakaganyan ng sakit kung hindi sila umalis ng kila ka business. Ganda na ng katawan niya. Tamad pang maligo. Pero paano? Intindi natin paano maliligo. Wala nga mapapaliguan. Iisip nga ako kung saan niya nagbabawas araw-araw. Saan niya umuupo. Diba? Hi, Ate Jenny. Salamat. Bigyan ka pa ni Lord ng mahabang pasensya. Tiyaga diyan kay Jonathan dahil wala naman talagang ibang lalapitan niya kundi ikaw. Dahil ikaw ang mas malapit sa kanya. Kaya pagpringan lang namin. At saka good health na rin para sa'yo. Yung immune system mo na lakasan ba, hindi ka mahawa kay Jonathan. Ingat lang din. Diyos mio. So yun lang po yung sa akin. Maraming salamat po. Shoutout sa inyong lahat. Hindi muna mag-individual. Basta lahat ng mga nakasuporta sa akin palagi. Salamat sa inyo. So yun ay shoutout po pala. Bago ako magtapos, kila Pinuno Ka Business Official, Papa Dance TV, Mrs. KB Official, Ka Business Family Channel po nila, mga kasama kong reactors dito sa Ka Business Official. Shoutout po kila Kaabayan Almeida Mix Vlog, Ma'am Flores Channel, Kalingap Turak, kumusta, Taong Gala, and Kuya Allen TV, kumusta po. And also support po natin sila Kalingap Rab. Ayan, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Etna Vlogs, Jack Tapia Matubang, mga kasama kong reactors dito sa Kalingap, mga Karepa Reactors, at mga Kalingap Partners. Ayun, so ingat po tayo. Good night po, matutulog na ako. Good morning night na pala. So hanggang dito na muna, bukas uli.